Sana walang mag-skip ng ads at mag-subscribe at i-like ang ating video. Simulan na natin. Pumusta na nga si Danilo sa manok ng matandang si Ingrasio. Nasarwida na ang dalawang panig na noon na maglalaban. Si Danilo noon ay nakamasid lang naman sa mga mangyayari. Nakita noon ni Danilo ang matandang si Ingrasio na may makakasama itong hindi naman kalayuan sa edad nito. Ang mga lalaking kasabayan pa nila noon, panay na ang pagtatawag kung mayroon bang kakasa sa kanila sa labas ng sabungan. Itinuri kasi noon na mayroon ang nagdadala ng mga magandang manok. Ang kay tandang Ingrasio noon ay naging wala. Gawa ng kung sisipatin ang dala nitong manok ay masasabi mong manok Bisaya lang yon. Hindi naman gaano maliit ang manok ng matanda. Ito lang yung karaniwang manok na makikita mo sa bahay-bahay na pangkatay. Nang magtaas na ng kamay ang taga-karyo, pansamantala na munang natigil ang pustahan. Gawa ng ready ng bibitawan ang mga manok. Pagbitaw ng dalawang manok, agad nagpaibabaw ang manok ng matanda at pagbaba nito ay nasa distansya lang yon. Manghang-mangha noon sila Danilo sa ipinakitang gilas ng manok ng matanda. Pagsalpukan ulit ay biglang hawakan ang manok ng matandang si Ingrasio. Halos ilalampaso yun sa lupa ang manok ng matanda. Dahil sa tinding palo nito, nagpapapadyak-padyak noon sa lupa ang mga lalaki. Dahil kitang-kita nila ang manok ng matanda na ay natilapon yun sa puno ng mangga. Subalit bago makalapit ang manok ng lalaki, ay nakailag na ang manok ng matanda. Pagpalo nito, imbis ang manok ng matanda ang tatamaan, bagkus ay ang ugat ng puno ng mangga. Tumarak doon ang tari sa kanyang nakasabayang mga tao sa ugat ng malaking mangga. Nang siyang pagkakataon namang nakaganti ang manok ng matanda, animoy ibong galansyang yon kung umatake. Dahil bumatog-batog pa yun sa likuran ng manok. Hindi kaagad yun nalapitan ng taga-karyo dahil nagwawala ang manok ng matanda. Nang medyo nakalayo na ang manok ng matanda, ay agad itong sinakmal ng taga-karyo. Pagkuha nito sa manok ng lalaking yun, nakatarak pa rin ang bulang sa ugat ng malaking mangga. Nangingitim na ang manok nito at sumusuka yon ng dugo. Nang ikinaryo yon, tumuka pa yon subalit hindi na kinaya ng katawan nito. Nang mangyayari yon, medyo nadismaya ang mga lalaki dahil kabaliktaran ang nangyayari. Napahawak yun sa leeg nito at sabay titig sa kasamahan nito. Hindi nga nagkamali ang matandang si Carpio dahil nangyari nga ang mga bagay na nakikita niya sa tanga ng matanda. Nakangisi noon si Danilo pabalik sa matanda dahil panalo nga siya. Ang matanda noon ay nakita pa niyang nakangisi din. Paglapit niya dito, nagwiwika ang matanda dito ng, "Ano, Eho? Panalo ka ba? Oh, ito sa'yo muna. Itong tagay medyo matagal ka rin doon eh." Habang sila'y nag-uusap ng matanda, bigla naman silang inantala nang may nagsalita sa kanilang likuran ng, "Uy Danilo, andyan ka lang pala eh. Teka, sino yung kasama mo?" Wika dito ni Lando. "Di mo ba natandaan yan pre? Si Manong Carpio to." Agad namang ngumisi ang matanda at nag-abot ng tagay kay Lando. Habang nagsalita ng, "Umiinom ka ba, Iho? Oh, sayo mo na ito." Wika ni Tandang Carpio. Agad namang tinanggap ito ni Lando at sumagot ng, "Ikaw pala yan, Manong Carpio. Akala ko kasi kung sino." Habang sila'y nag-uusap, maya-maya pa ay lumapit na rin silang Buning at Lidyo. Hawak-hawak pa nito ang manok ni Lando na hindi pa naiilaban. Maya-maya pa ay nilapitan sila ng mga lalaking nakakasabayan nila
habang nagsasalita ng, "Bay, malas tayo." "Teka, balita ko nagkakabit ka raw ng bulang. Pwede bang ikaw na lang ang magkakabit? Medyo minalas kasi kami ngayon eh." Wika ng lalaki. Agad namang sumagot si Lando dito ng, Oo bay, nagkakabit nga ako ng tari." Sino ba ang makakalaban nyo?" Wika dito ni Lando. Sumagot lang naman yon ng, "Ayun oh, yung lalaking nakasombrero ng buli." Nang sinabi yon ng lalaki, napalingon naman sila Danilo kahit nakikinig lang sila. Nang makita yon ni Lando, napangangalang naman yon. Dahil ang lalaking tinukoy ng kanilang kasabayan ay pangkat pa rin yun ni Tandang Ingrasyo. Nang makita yon ng lalaki, nagsalita pa yon ng, "Bay, ba't parang natigilan ka? Bulag yung manok ng lalaki at nangihingi pa nga ng partida eh. 2 raw ang tari sa kanila." Sabi ng lalaki. Matapos noon, kinabitan na nga ni Lando ng tari ang manok ng mga kalalakihan. Habang si Danilo at si Tandang Carpio, nag-uusap lang naman yon sa taas ng bato. Maya-maya pa ay nagsalita si Tandang Carpio ng, "Iho, sipatin mo nga ang manok ni Ingrasyo." "Bakit mano?" Sumagot lang naman ito ng, "Basta may nararamdaman lang ako sa ginagawa ni Ingrasyo dito." Kung kaya't pasimple siyang lumapit sa kinaroroonan ni Tandang Ingrasyo. Nang paglapit niya dito, medyo nagtataka siya. Nabanggit kasi ng lalaki na bulag raw ang kabilang mata ng manok nilang kalaban. Subalit nang titigan niya yon, ay kumpleto naman yon. Nang makita niya yon, agad naman siyang bumalik sa kanila Lando. Sasabihin pa sana niya yon, subalit napaisip siya. Baka ito'y panggagalingan pa yon ng gulo. "Manong Carpio, hindi naman bulag ang isang mata ng manok ni Tandang Ingrasyo." Pabulong na wika ni Danilo kay Tandang Carpio. "Shh! Huwag ka nang makikialam, iho. Tingnan lang natin ang mangyayari." Wika ng matanda na parabang ayaw nitong ipagsasabi niya ang kanyang mga nalalaman. "Ginamitan niya ni Ingrasyo ng mga dasal na tinatawag na sa bulag. Maaring sa paningin ng mga tao, bulag ang kabilang mata sa manok ni Ingrasyo. Pero sa mga taong bukas ang pangatlong mata, hindi ito maaring maiitago. Di naman nananalaw si Ingrasyo sa kababaryo nito. Pwera na lang kung maangasan ito sa taong nakakaharap niya." Wika ni Tandang Carpio. Makalipas ang ilang minuto, natapos na nga sila Lando sa pagkakabit ng bulang. Laking gulat ni Danilo dahil si Lando ang magbibitaw sa manok ng mga lalaking yon. Pipigilan pa sana yon ni Danilo, pero wala na siyang nagawa dahil ang may-ari ng manok ang nagdesisyon. Napakamot na lang si Danilo sa ulo nito at napawika ng, "Nako, malaking gulo to, Lando, pag nagkataong matalo kayo." Wika ni Danilo sa kanyang isipan. Sa pagkakataon na ito, hindi na muna pumusta si Danilo dahil nasipat niyang si Lando ang nagbibitaw sa manok. Tapat kasi siya sa mga kaibigan niya. Kung kaya't kahit kita niya na tagilid sa laban sila Lando, pinili pa rin niyang hindi pumusta. Nang handa nang bibitawan ang 2 manok, biglang nagulantang sila Lando dahil nakita ng mga kasamahan nito na si Ingrasyo pa rin ang nagbibitaw ng manok. Dito na nila napagtanto na manok pa rin ito ni Ingrasyo. Nang nakita yon nila Lando, bigla itong parang umalma sa laban. Atrasan pa sana nila ito, subalit biglang nalilisik ang mga mata ng matanda na sila'y aatras. Para kasi sa kanila ang mga ganon, malaking kabastusan yon sa kanila. Wala nang nagawa sila Lando at ipagpatuloy ang laban. Nang nalaman na ng matanda na matuloy ang laban,
Bigla itong nakangisi na nakatingin sa mga kasama nila Lando. Kitang-kita noon nila Danilo ang mga ngipin ng matanda na namumula. Dahil sa tingkad nitong kulay pula, halos mangingitim ang buong bunganga nito. Pagbitaw ng dalawang manok, kung pagmasdan mo ang laban, mapapansin mo ang galaw sa manok ng matanda na hindi bulag ang kabilang mata nito. Nagsisigawan ang mga tao sa paligid dahil sa naging laban na yon. Kitang-kita noon ni Danilo ang manok ni Lando na animoy wala itong kakayahang makatama. Ang matandang si Ingrasio na panay pagbubuka ng bibig nito na animoy may mga binubulong ito sa hangin. Magamat mga hybrid ang mga manok ng kasama ni Lando, tila wala yung panama sa mga manok ni Ingrasio. Isusunod natin yung part 11 dahil nagawa na nga ang ating cellphone na pang-edit dito sa ating mga video. Tuloy-tuloy na ang ating kwento.